Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra. Ligaya Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksang luya, isang himala para sa tumatandang balat. Mga ginang at ginoo, mayroon na ba kayong pagkakataon na gumising sa umaga, tumingin sa salamin at bumuntong hininga? Hindi dahil malungkot kayo, kundi dahil napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang, makinis at sariwa pa ang ating balat, pero ngayon, malalim na ang nakulubot sa gilid ng mata. Ang magabatik na lumilitaw sa pisngi ay unti-unting lumalalim, karaniwan nating sinasabi na ang edad ay humahabol sa kabataan. Ngunit maginang at gino, ang pagtanda ay isang likas na batas. Ngunit ang pagtanda ng may kagandahan, karangalan, at malusok na balat ay isang pagpipilian natin. Naniniwala ba kayo? Hindi na kailangan ng mamahaling cream o malayong beauty clinic, sa ating sariling kusina lang. Mayroong isang mahiwagang, sangkap na matagal na nating ginagamit sa pagluluto. Oh, ang tinutukoy ko ay ang luya. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang sikreto para mawala ang makulubot at batik gamit lamang ang luya at makamit ang makinis na balat sa loob ng 7 araw. Hindi ito basta-bastang sabi-sabi, kundi isang pamamaraan na may siyentipikong basehan. Bago natin tuklasin ang kayamanang ito, kung mahilig kayo sa natural, ligtas, at abot kayang paraan ng pagpapaganda, mangyaring bigyan niyo akong like at mag-subscribe sa aking channel sa ibaba. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon para makakolekta pa ako ng maraming mahusay na tips araw-araw. Maraming salamat sa inyo. At ngayon, bago tayo dumako sa mapartikular na resipe, inaanyayahan ko kayong tuklasin kung bakit naging magic ingredient ang luya para sa balat na tumatanda. Bahagi 1. Bakit ang luya ay isang magic ingredient para sa tumatandang balat? Maginang at ginoo, madalas nating naririnig na ang luya ay mabuti para sa panunaw at pampawing sipon, ngunit ilan lang ang nakakaalam na sa modernong medisina at maging sa traditional medicine, ang luya ay itinuturing na isang mandirigma na nagpoprotekta sa ating kagandahan. Bakit ko ito buong pagmamalaking sinasabi? Una, ang sariwang luya ay naglalaman ng isang napakahalagang compound na tinatawag na gingerol. Isipin na lang kapag tayo ay tumatanda, ang ngasalulang balat ay na-oxidize tulad ng isang bakal na kinakalawang. Ang gingerol na ito ay gumagana bilang isang napakalakas na antioxidant. Pinipigilan nito ang prosesong kalawang, pinipigilan ang pagbungang melanin, ang pangunahing sanhing melasma at batik. Pangalawa, ang luya ay may mainit na katangian. Kapag ipinahit sa balat, ang init nito ay nakakatulong na palawakin ang maliliit na daluyan ng dugo, nagpapagana ng sirkulasyon ng dugo sa ilalim ng balat. Saan man dumaloy ang dugo, doon din dumadaloy ang sustansya na nagpapasigla sa balat at nagbibigay ng malusok na kulay sa halip na maputla. At ang ikatlong natatanging bagay, ang luya ay may natural na antibacterial properties at nagpapasigla ng produksyon ng elastin. Kung ang collagen ay nagpapanatili ng balat na matatag, ang elastin naman ang nagbibigay dito ng elasticity. Ang pagkawala ang elastin ay nagiging sanhi ang pakalaylay ang balat, tinutulungan ang luya na mapanatili ang elasticity na iyon. Hindi ba kayo nasasabik dito? Ngunit ang luya ay mainit, at kung hindi gagamitin ng maingat, ang balat ay maaring maging iritado o makapantal. Kaya napakahalaga kung paano at kung gaano karami ang pagsasamahin ng luya sa ibang sangkap. Ibabahagi ko ngayon sa inyo ang 3 gintong formula na maingat na pinili upang maging pinakaangkop para sa marupo na balat ng ngana sa edad. Sama-sama nating gawin ang formula numero 1 ngayon. Formula 1. Luya at pulot pukyutan para sa hydration at anti-inflammatory. Ang unang formula na ito ay partikular para sa mga may tuyo, magaspang, at maraming maliliit na kulubot. Pagsasamahin natin ang sariwang luya at pulot pukyutan. Ang pulot pukyutan, alam niyo na,
Ito ang pinakamahusay na natural na moisturizer sa mundo, naglalaman ng maraming amino acid na nagpapalusok sa mga selula. Kapag naktagpo ang luya at pulot pukyutan, ang init ng luya ay papakalma, lumilihang isang pinahalong parehong naglilinis ng malalim at nakmo-moisturize ng kamangha-mangha. Upang magawa ang maskarang ito, mangyaring ihanda ang sumusunod, mga sangkap. Isang pirasong sariwang luya, mga 2 pulgada ang haba. Pakitandaan na pumiling native na luya na maliit, magaspang ang balat ngunit dilaw at mabango ang laman. Iwasan ang pagbili ng malalaking luya na matubig ngunit walang lasa. Isang kutsarita ng purong pulot pukyutan. Isang kutsarita ng maligamgam na tubig. Ang pamamaraan ay napakasimple ngunit nangangailangan ng kaunting pagiging maslan. Unang hakbang. Hugasan ng mabuti ang luya upang alisin ang dumi at buhangin. Maari mong panatilihin ang balat o bahagyang kiskisan ito dahil ang balat ng luya ay naglalaman din ng maraming essential oil. Pagkatapos, durugin o gilingin ng pino. Ikalawang hakbang. Gumamit ng malinis na tela ng katsa, tulad ng lampin ng sanggol o isang maliit na salaan, ilagay ang dinurok na luya at pisilin ng mahigpit upang makuha ang pinaadalisay na katas. Kailangan lang natin ng isang kutsaritang katas ng luya. Hindi na kailangan ng marami dahil mainit ang luya. Ikatlong hakbang, ilagay ang katas ng luya sa isang malinis na mangkok. Pagkatapos, idagdag ang isang kutsarita ang pulot pukyutan at isang kutsarita ang maligamgam na tubig. Gamitin ang kutsara upang haluin ng mabuti, haluin hanggang sa makita ang pinahalong maging homogeneous, bahagyang malapnaw, at may magandang kulay na ginintuang kayumanggi. Paano gamitin? Una, hugasan ang muhangang maligamgam na tubig upang lumuwag ang pores at tanggapin ang nutrients. Isang maliit na paalala. Dahil mainit ang luya, para sa mga may manipis o sensitibong balat, subukan mo nang ilagay ang kaunting pinahalong sa ilalim ng baba o sa pulso. Kung bahagya lamang itong mainit-init, maganda. Ngunit kung labis itong mainit at makati, dapat itong lasawin pa ang tubig. Pagkatapos, gumamit ng cotton pad o malinis na daliri. Ibabat ang pinahalong at ipahit ng pantay sa buong mukha. Siguraduhin na maingat na ipahit sa mga lugar na nagpapakita nga tula ng linya sa gilid ng bibi, sa gilid ng mata at sa noo. Pagkatapos, gamitin ang 2 daliri upang dahan-dahang imasahe sa pabilok na galaw. Tandaan na imasahe mula sa ibaba pataas at mula sa loob palabas upang makatulong na itaas ang balat ng muha upang maiwasan ang pagkalaylay. Magmasahe ng malumanay sa loob nga 3 minuto. Sa oras na ito, mararamdaman ninyong unti-unting umiinit ang inyong mukha. Ibig sabihin, maganda ang sirkulasyon ng dugo pagkatapos magmasahe. Humiga at magpahinga habang nakikinig sa isang malumanay na musika sa loob ng mga 15 minuto. Huwag masyadong patagalin baka matuyo ang balat dahil sa luya. Panghuli, hugasan ng mabuti ang muhangang malamig na tubig. Ang malamig na tubig ay makatulong na isara ang pores at ikulong ang nga nutrients sa loob. Ngayon, subukan ninyong hawakan ang inyong pisngi. Pakiramdam ba ninyo ay malambot? Basa-basa? Tulad ng balat ng sanggol. At higit sa lahat, namumula ang mukha at mas sariwa? Tama ba? Gamit ang formula na ito para sa hydration at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Mangyaring tiyaga na gawin ito ng regular, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, sa gabi bago matulog. Gayunpaman, ang formula na ito ay higit na nakatuon sa pagpapabasa at pagpapakinis. Kung nahihirapan kayo sa mga maitim na batik, mga lumang melasma, kailangan natin ng mas matinding formula. Sama-sama nating gawin ang ikalawang formula ngayon, siguradong magugulat kayo sa epekto nito. Formula 2. Luya, olive oil, at brown sugar para sa exfoliation at pagpapakinis ang batik.
mayroong isang bangungo ng paktanda na minsan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga kulubot. Iyon ay ang mga brown spots, ang mga maitim na batik na nanatili sa pisngi at lalo na sa likod ng kamay. Maraming matatanda ang nagbahagi sa akin na ang balat sa mukha ay maring takpan ng makeup. Ngunit ang mga kulubot at batik sa kamay ay hindi may tatago. Ang pangunahing dahilan ay ang matagal na pagkapit ng galumang patay na selulang balat kasama ang pagdami ng melanin. Upang linisin ang lumang layer na ito, kailangan natin ang 3 kabaliro, sariwang luya, olive oil, at brown sugar. Bago gawin, ipapaliwanag ko ng mabilis upang makatiyak kayo sa paggamit. Ang brown sugar ay gumaganang bilang isang natural na scrub na nakatulong na alisin ang lumang, matigas na layer ng balat kung saan nananahan ang gabatik. Ang olive oil ay naglalaman ng maraming vitamin E at polyphenols na nakakatulong na i-regenerate ang ibabaw ng balat na ginagawang makinis at maluso ang balat. Kapag pinagsama sa luya, lumilika ito ang isang uri natural na cream para sa pagtanggal ng melasma na parehong malakas at ligtas. Upang gawin ang formula na ito, ihanda ang sumusunod. Mga sangkap. 1 kutsarita ng katas ng sariwang luya, 1 kutsarita ng olive oil o coconut oil kung wala kayong olive oil, kalahating kutsarita ng brown sugar na may pinong butil. Paraan ng paghahalo. Ilagay ang brown sugar at olive oil sa mangkok ng katas ng luya. Haluin ng mabuti gamit ang kutsara. Makikita ninyo ang pinahalong magiging malapot, bahagyang magaspang dahil sa asukal, at may napakasarap na matamis at mabangong amoy. Ngayon ang pinakamahalagang bahagi, ang paraan ng paggamit. Dahil ang formula na ito ay may butil nga asukal, ang teknik ng pagmasahe ay dapat natamo upang hindi masira ang marupo na balat. Narito ang hakbang. Unang hakbang. Hugasan ang mukha o kamay ng maligamgam na tubig upang lumambot muna ang balat. Ikalawang hakbang. Kumuha ng sapat na daming ang pinahalong, ilagay sa mapisngi na may melasma o ipahit ng pantay sa likod ng kamay na may batik. Ngayon, gamitin ang dulungang daliri upang imasahe sa pabilog na galaw ng napakabagal. Isipin na parang pinapamasahe ninyo ang talulot ng bulaklak, huwag kuskusin ng malakas. Ang banayat na pakiskis ang brown sugar ay sapat na upang alisin ang mapatay na selula. Kung masyadong malakas ang pakiskis, magiging mainit at mamumula ang balat. Maging matiyaga at magmasahe ng maingat sa mga batik sa loob ng 2 minuto. Ikatlong hakbang. Pagkatapos magmasahe, huwag agad hugasan. Hayaan muna ang maskara sa balat ng 1 minuto. Ito ang oras kung saan ang maesensya sa luya at olive oil ay sumisipsip ng malalim sa bagong layer ng balat na nakakatulong na mabigay sustansya sa bagong balat. Ikaapat na hakbang. Hugasan ng mabuti ang mukha ng maligamgam na tubig pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig, gumamit ng tuwalya upang dahan-dahang patuyuin. Sa sandaling ito, subukan ninyong tumingin sa salamin o sa inyong kamay. Ang balat ay nagiging mas maliwanag ng isang tono at sa pagdampi ay napakakinis, hindi ba? Ang matuyo at magaspang na bahagi ng balat ay tuluyang nawala. Gayunpaman, dahil ito ay isang exfoliating formula, gawin lamang ito ng 1 beses sa 1 linggo. Kung gagawin ng madalas, maaring kumapal ang balat at tandaan, pagkatapos gawin ito, kung lalabas kayo sa araw, siguraduhing magsuot ng proteksyon. Maginang at Gino, mayroon na tayong unang formula para sa hydration. Mayroon na tayong ikalawang formula para sa pagtanggal ng melasma at batik, ngunit upang mapanatili ang kagandahan na iyon sa mahabang panahon, upang ang balat ay hindi lamang malinis sa melasma kundi pati na rin rosas, makinis at puno ng sigla, hindi natin maring kalimutan ang ikatlong formula. Isang formula na itinuturing na rin na ng maparaan ng pagpapaganda gamit ang luya na pinasama sa isang sangkap na lubos na paborito ng mga reyna at dila nun.
Inaanyayahan ko kayong tuklasin ang ikatlong formula ngayon. Formula 3, luya, walang asukal, na yogurt, at vitamin A para sa komprehensibong rejuvenation. Maginang edgino, kung ang unang formula ay para sa hydration, ang ikalawang formula ay para sa paglilinis, ang ikatlong formula na ito ang susi sa muling pagsilang ng balat, pagsasamahin natin ang luya sa dalawang gintong sangkap para sa pagpapaputi ng balat. Walang asukal na yogurt at vitamin E? Bakit ko ito tinatawag na reyna na formula? Dahil ang yogurt ay naglalaman ng lactic acid, isang banayad na pampaputi ng balat na nakatulong na palitin ang pores ng kamangha-mangha. Ang vitamin A ay kilala sa kakayahan nitong labanan ang pagtanda at palambutin ang balat. Kapag pinagsama sa init ng luya, ang nutrients ay itutulak ng malalim sa bawat selula na nagpapaputi at nagpapatingkat ng balat ng may malusok na kulay rosas, hindi maputla. Nga sangkap na ihanda. Isang kutsaritang katas ng luya, 2 kutsaritang walang asukal na yogurt, mas malamig mas mabuti, 1 kapsulang vitamin A. Maari kayong bumili ng yellow vitamin A na may 400 EU o katulad na uri na ibinebenta sa mga botika, napakamura ngunit napakabisa. Ang paraan ng paggawa ay napakasimple. Una, ilagay ang 2 kutsaritang yogurt sa mangkok ngatas ng luya. Pagkatapos, gumamit ng malinis na karayom o dulo ng gunting upang butasin ang kapsula ng vitamin A. Pigayin ang lahat ng likido sa loob ng mangkok. Tingnan ang gintong likido na lumalabas at nahahalo sa makinis na puting yogurt. Napakaganda, tingnan, tama ba? Ngayon, haluin ng mabuti, makakakuha kayo ng isang homogeneous, malapot na pinahalong, kulay puting garing at may bahagyang bangongang yogurt na halo sa init ng luya. Paano gamitin? Sa formula na ito, hindi tayo masyadong magmamasahe tulad ng sa ikalawang formula, kundi magtutuon tayo sa pag-iingat at pagpapahinga. Unang hakbang. Gamitin ang brush sa apply ng maskara o ang inyong daliri upang magpahit ng makapal na layer ang pinahalong sa buong mukha at lig. Huwag kalimutan ang lig dahil mabilis itong tumatanda. Ikalawang hakbang. Pagkatapos magpahit, gamitin ang dulongang inyong daliri upang dahan-dahang tapikin ang balat sa loob ng mga 30 segundo. Ang galaw na ito ay nakakatulong na gisingin ang balat na nagpapahiwati sa balat na, tara, buksan ang pinto at tanggapin ang sustansya. Ikatlong hakbang. Ngayon, humiga, ipikit ang mga mata at lubos na magpahinga sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Napakasarap ng pakiramdam sa oras na ito. Malamig ang yogurt, mainit ang luya, at banayad ang vitamin E. Isang nakaka-relax na pakiramdam na parang nasa spa. Ika-4 na hakbang. Kapag nakita ninyong nagsisimula ng kumapal ang maskara, huwag hayaang matuyo at magbita-bita. Hugasan ng mabuti ng malamig na tubig, patuyuin, at damhin ang pagkakaiba. Tumingin kayo sa salamin. Tila nawala ang mapores, makinis at basa-basa ang balat, at higit sa lahat, ang kulay ng balat ay mas maliwanag at rosas. Salamat sa epekto ng luya sa sirkulasyon ng dugo. Gamit ang formula na ito, gamitin ito 2 beses sa isang linggo, salitan sa mga araw ng pahinga upang mas makasipsip ang balat. Mga ginang at gino, ang 3 formula sa itaas ay napakaganda, tama ba? Gayunpaman, ang luya ay isang malakas na gamot, at ang magandang gamot ay kailangan ng tamang paraan ng paggamit. Upang makamit ang nais na resulta ng walang masamang epekto, kailangan kong bigyang diin ang mga napakahalagang bagay na ito ngayon. Bahagi 2, mahalagang paalala at payo mula sa eksperto. Maginang at gino, bagaman napakabuting luya, ang ating balat, lalo na sa edad, ay karaniwang mas manipis at mas sensitibo.
Kaya, humihingi ako ng inyong paalala na tandaan ng mabuti ang apat na bagay na ito. Isa, subukan muna ang reaksyon. Bago ipahit sa mukha, subukan ang counting pinahalong sa ilalim ng baba o sa pulso. Maghintay ng 15 hanggang 20 minuto. Kung walang kati, walang matinding pamumula, saka ninyo gamitin sa buong mukha. Kaligtasan ang higit sa lahat. Dalawa, huwag abusuhin. Gawin lamang ang mga formula na ito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo sa gabi. Huwag dahil sa sabik na gumanda ng mabilis, ay gagawin araw-araw. Maaring maging busog ang balat at maring kumapal. Tatlo, maingat na mag-sunscreen. Matapos gumamit ng luya, ang ating balat ay nasa proseso ng pagre-regenerate kaya madali itong masunok sa araw. Kapag lalabas, tandaan na magsuot ng maskara at sombrero ng maingat. Pinakamabuti kung maglalagay din ng sunscreen. 4. Pagsamahin ang panloop at panlabas na paggamit. Bukod sa paglalagay ng maskara, bawat umaga ay maari kayong uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig na may ilang hiwa ng luya at pulot pukyutan. Nakakatulong ito na magpainit ng tiyan, mag-detox ng ate, at magpaganda ng balat mula sa loop. Alam ninyo, ngaginang at ginu, ang kagandahan ng isang matandang babae ay hindi nakasalalay sa walang bahid na balat tulad ng isang 18 taong gulang na dalagita, kundi sa ningning, kalusugan, at kabaitan. Ang pag-aalaga natin sa ating sarili araw-araw ay ang paraan ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito ang kagalakan ng pagtanda. Ang makapalala na ito ay ang aking hangarin na laki kayong making laktas at malusog. Dahil kapaalam nating pahalagahan at alagaan ang ating sarili ng tama, ang panahon o edad ay hindi na magiging hadlang, kundi magiging patunay ng kagandahan at kabaitan na lubos ninyong karapat-dapat. At upang magsimula, ang paglalakbay na iyon ng pangangalaga sa sarili ngayon, umaasa ako na susubukan ninyo ang mapamamaraan mula sa simpleng luya na buong puso kong ibinahagi. Mayroon akong maliit na paalala sa inyo. Pagkatapos lamang ng 7 araw ng patuloy na paggawa, mangyaring bumalik sa video na ito at mag-iwan ng komento upang ibahagi ang inyong karanasan sa inyong balat. Kahit na lumabo lamang ang isang batik o naging mas makinis ang balat, ito ay napakalaking kaligayahan para sa akin at may giging inspirasyon upang patuloy akong mahanap ng mas maraming mahusay na pamamaraan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang at puno ang pagmamahal ang video na ito, mangyaring bigyan ako ng like at lalo na, pindutin ang subscribe button ng aking channel sa ibaba. Huwag din ninyong kalimutan na pindutin ang bell icon upang sa bawat pag-upload ko bagong video, makita-kita ulit tayo, mag-usap, at magbahagi ng sikreto para sa masaya at maluso na pamumuhay. Tulungan niyo akong ibahagi ang video na ito sa inyong kaibigan, sa inyong kapatid na babae upang tayong lahat ay makakasama na maging maganda sa pagtanda, makakasama na mag-enjoy sa gintong edad. Sa huli, nais kong batiin ang lahat ng may mabuting kalusugan, laging payapa ang puso, at ang kagandahan ay manatiling maningning at kaakit-akit sa kabilang panahon. Paalam at muling pakikita sa susunod na video.